Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa Klebsiella pneumoniae. So medyo imported ho yung pangalan niya, no? So pag nagkaanak ho kayo, pangalanan ninyo ng Klebsiella, no? And bakit ho ba sa dami ng bakterya, ito ang napili natin? Ha? It is because I want to emphasize the diseases na karamihan ho kasi sa nadadapuan ng Klebsiella ho, namamatay ho talaga no? So, ikikwento ko sa inyo kung bakit, no? Ang Klebsiella pneumoniae ho, gram-negative ho yan, encapsulated bacterium. Sa mga bakterya ho kasi, mas mahirap gamutin ang gram-negative kesa ho sa gram-positive na nagkukos ho yan ng mga serious life-threatening infection. At ito ho ay opportunistic pathogen, no? So, meaning, typically it causes diseases in people who are immunocompromised, hospitalized, or merong underlying condition. At ganito ho, no? Sa simula ho, normal flora lang yan ng ating respiratory tract, and GI tract. But, nagiging ho siyang pathogenic under certain condition. Kung ang pasyente ho, nagiging weaken ang immune system, like yung mga bagong opera, yung mga bagong kidney transplant, yung may mga HIV, AIDS, may chronic illness, diabetes, elderly patient, no, na may mga osteoporosis, osteoarthritis. So, yung pagiging normal flora niya ho, so nagigiho siyang, nag-mutate ho siya, nagigiho siyang life-threatening cause ng sakit. Basta ho, humina ang resistance ng pasyente, no? At ayan, high morbidity and high mortality rate po kasi ito, sabi ko nga sa inyo. Kaya kailangan nyo ho itong malaman, no? At saka kailangan ho ang strict for prevention and control, kailangan ho ng strict hand hygiene. Kung admitted ho sa hospital, kailangan ho ng surveillance sa culture and sensitivity ho talaga, no? I want to emphasize that ito hong Klebsiella to, resistant ho siya sa pinaka-strongest antibiotic, which is the last resort of doctors, carbamazepine. Yun ho ang masakit doon no? So, at mahirap ho siyang i-treat, and it is usually linked to high mortality. Pagka ito ho ang cause ng pneumonia ng pasyente, mas marami hong namamatay kesa sa nabubuhay, no? Bakit ho? Yung ilang araw ho nakapabayaan, ay sandali lang ho yan. Kasi dadalhin nyo sa ospital kapag hirap ng huminga, no? So, sabi ko nga sa inyo, 3 araw lang ho yan pag dinalan nyo sa ganong status. In-admit nyo, hirap huminga, pero may ihi. Pagkatapos ho noon, kinahapunan, wala na hong ihi. Kinaumagahan ho, hindi na ho kaya kilala ng pasyente. Pwede hong lumipat na ho sa brain, and also pwede hong nagka-meningitis, complication ng pasyente. Ika-3rd day ho ng pasyente, eto na ho, nagsesepsis na, babagsak na ho ang BP ng pasyente. Kaya ho tandaan nyo, sa may pneumonia, hindi ho maganda ang bumabagsak ang blood pressure. Kasi ho yan, sinyalis ho yan ng pagkakaroon ng sepsis. Actually, ang isa ho sa key sign ninyo or symptoms, pagka ho may loss of consciousness, yun ho bang nawawala ng malay? No? Kaya ho yan nawawala ng malay kasi ho, sobrang bagsak ng BP. Na dati, ang pasyente, umiinom pa ho, naka-maintenance ng pang-high blood. Tapos, bigla pong, ngayon, hindi na nga ho umiinom ng pang-high blood kasi nga bumaba. Patuloy pa rin ho sa pagbaba. No? So, ano ho yun? Kumbaga, wake-up call ho yun pag nag-loss of consciousness ang pasyente. And kung nangyari ho sa pasyente nyo yun, sa kamag-anak ninyo or kayo, kailangan ho pahigain ang pasyente
para ho, yung blood flow ho, papuntang brain. Kasi naka-flat siya eh. Ang nangyayari ho kasi, ang pasyente pag matagal nakaupo or matagal nakatayo, lahat ho ng blood flow nandoon ho sa pull of gravity, which is papunta hong binti at paa, lower extremities. So, kaya ho, ayun, bigla na lang ho magugulat kayo, wala naman hong karason-rason, bigla na lang ho nag-loss of consciousness. No? Kasi ho, hindi lahat ng pneumonia madaling mauwi sa sepsis. Pero ang Klebsiella ho, days lang. No? So, bigla hong una ho, naglo-loss of consciousness, hindi nyo pinagamot. Susunod na ho dyan, mahihirapan ng huminga. Doon nyo pa lamang dadalhin. Eh, nakailang araw na ho yun sa bahay na hindi nyo pinansin nung nawala ng malay. Kasi ho, nung pinahiga nyo, na-revive nyo naman eh. So, binaliwala nyo. So, papasok na ho yun doon sa 3 days na sinasabi ko sa inyo. Hirap huminga, kinahapunan, wala na hong ihi. The next day, eto na. No? So, comatose na ho, hindi na kayo kilala, hindi na ho nagigising. And on the 3rd day, no, yan ho yung araw na babagsak na ho ng todo ang BP ng pasyente. Kahit ho bigyan mo ng gamot, hindi ho na itataas ang blood pressure. At ang problema pa ho dyan ng mga doktor, yung binibigay ho kasing gamot na pampataas ng BP, toxic naman ho sa kidney. So, ang pasyente ho, ang doktor ho ay walang pagpilian, no? So, hindi mo itaas ang BP, mamamatay ang pasyente sa sepsis. Bigyan nyo naman ho ng pampataas ng BP, tatamaan naman ho ang kidney. E tinamaan na nga ho ang kidney, di ba? Sa unang araw pa lang, nawalan na ho ng ihi upon admission. Wala akong mapuntahan, no? Magbibigay ba ng pantaas ng BP o hindi? Pero kahit na nga ho, bigyan nyo yan ng inotropics o ang tawag doon. Kahit bigyan nyo yan ng mga inotropics, hindi rin ho magiging successful ang pagtaas ng BP. Babagsak. So, ang problema nga ho natin sa Klebsiella, kailangan nyo ho, para malaman ninyo na Klebsiella ang cause ng pneumonia ng pasyente, kailangan nyo ho ng culture and sensitivity. No? So, it takes at least 5 days or 7 days bago ho lumabas ang culture. No? Ngayon, syempre, upon admission, ang mangyayari ho kasi dyan, pag nalaman ng doktor na pneumonia, kasi pag pinakinggan ng likod, malalaman naman kahit negative ang x-ray, yun nga lang ho, kailangan ho mag-auscultate ang doktor. Kasi ho, kung doktor na naman na hindi nag-auscultate, tapos nakita pa ho, negative ang x-ray, lalo hong disgrasya yun, no? And ang pag-auscultate ho, itaas ang damit. Hindi ho pwedeng nag-auscultate sa ibabaw ng damit. Kasi ho, hindi maririnig kung pinong-pino lamang ho ang crackles ng pasyente. And eto na nga ho, unang admission ng pasyente, ano ho ang mangyayari? Kasi nga ho, pneumonia, alam natin na laging life-threatening at kumbaga serious ho, walang pneumonia na hindi serious. Ang gagawin ho, ang tendency ng doktor, ibibigay na ho yung pinaka-the best na antibiotic, yung last resort ho ng antibiotic, na kapag hindi na ho tinalaban ng mga mas mababang antibiotic, ibibigay na ho yung highest potency, which is carbapenem. Tandaan nyo ho yan. Nagkataon ho na ang Klebsiella resistant sa carbapenem. Doon ho ang disgrasya nangyayari. So, upon admission, first day, akala nung doktor na cover niya na yung bacteria kasi carbapenem na ang binigay niya. O, lalabas ho yung culture, ano pa ho, lalabas ho ang culture mga 5 days pa, which is, nag-progress na ho yung sakit ng pasyente. Sabi ko nga sa inyo, nawala na ng ihi, na comatose na ang pasyente. Saka pa lamang ho lumabas ang culture na Klebsiella pala. Di yung ilang araw niyo ho pala, pinalala niyo ang pasyente kasi resistant po ang Klebsiella sa carbapenem, which is yun ang binigay mong antibiotic. Nakuha niyo ho yung gusto kong sabihin. It's too late bago mo mabigyan ng ibang antibiotic. Kaya, moral lesson,
also for us colleagues, no? Wag ho kayo mag-start sa carbamazepine. Kasi ho, just in case Klebsiella ho ang cause ng pneumonia ng pasyente, better ho mag-start kayo sa cephalosporin and quinolones. Bakit ho? Just in case if it is Klebsiella, talab na talab po ang cephalosporin and quinolones. Then, kung hindi naman ho, noon pa lang ho mag-i-improve na ang pasyente. And kung hindi mag-improve ho ang pasyente, tapos nakita nyo sa culture, Klebsiella pala, no? So, ayun po, hindi na kayo lilipat doon dahil nakita nyo, resistant pala sa ganun, no? Okay, so, mahirap po yan on the side of the doctor, lalo na ho sa side ng pasyente na wala hong kaalam-alam. Kaya sinasabi ko ho sa inyo lagi, nagagamot naman ho yan, basta early detection. Paano hong magkakaroon ng early detection kung hindi kayo nagpapacheck up? Kasi ho, sa simula, wala nga hong symptoms. No? Kikilos pa lang ho kayo pag nahirapan ng huminga ang pasyente. Ilang araw na ho o weeks na ho ang pneumonia sa pasyente. Hindi nyo lang alam. Or di ho kaya doon sa loss of consciousness, no? Doon pa lang kayo maaalarma, no? So, pero okay pa ho kung sa loss of consciousness, tinatingnan nyo na. Pero ho kung hinintay nyo pa na may difficulty of breathing na, mas ano na ho yun, mas worse na ho yun kaysa doon sa nag-loss of consciousness siya. So, ganun ho ang pattern. Ang may high blood na bumababa ho ang BP. No? Tandaan nyo ho yan. Fatal ho yan or deadly. Kasi papunta ho yung sepsis. Systemic infection of the blood. Kumbaga yung microbiome nyo ho all over the body. Kaya nga ho, nasira niya agad yung kidney. Acute Nasira na ho yung brain. Pati ho ugat. Kaya ho nagbabagsak ang BP ng may Klebsiella. Sinisira niya ho yung stability ng arteries, no, because of the germs. O syempre ho, hindi na makapag-constrict yung arteries, lagi na lang ho nakadilate. So pag nakatayo kayo, nakaupo ho kayo, mapupunta ho talaga sa lower extremities. Kaya ho, mahihimatay ho ang pasyente. Pero pag medyo napahiga nyo ho yan sa sasakyan, ayun ho, yung blood flow medyo dumaloy na ho sa ulo, magugulat ho kayo, biglang matatauhan ng pasyente. Pero ho, kung nasa sasakyan na kayo, ay huwag nyo ibalik sa bahay. Sasabihin nyo, ay nagkamalay naman na pala, huwag na nating dalhin sa ospital. Diretso na po kayo sa ospital, no? O di ho kaya, diretso kayo sa amin para ho, siguradong nag-o-auscultate ang doktor. At may vector scan ho tayo wherein kahit ho negative ang x-ray, lalabas ho yan sa vector scan. Total, kahit ho Klebsiella infection yan, which is mataas ho ang mortality rate, kaya ho nating gamutin. Basta ho, early detection. Pero ho, kung dadalhin nyo sa amin, below 92 na ho ang oxygen, hindi na namin ho kayo matatanggap dahil hindi na ho namin kayo kayang gamutin. Delikado na ho yan pagka ganyan ang number ng oxygen saturation ninyo, no? Oras lang ho, hindi ko sinabing araw, oras. Ibig sabihin wala pa isang araw. Bubulusok na ho ang BP niyan. To 80, 70, wala na ho, 40, 30, wala na ho. Bumagsak na ang oxygen, bumagsak pa ho ang BP. Hospital setting po yan. Yan ang mga pasyenteng for respirator, for intubation. Kaya, wag ho tayong mahuli. Mag-ingat ho sa Klebsiella infection. So, simula ho hindi nyo alam na Klebsiella. But, ang punto ko doon, malalaman ho natin kung pneumonia. Kasi ho sa stethoscope pa lang, maririnig na natin. At si vector scan ho, kay Klebsiella pa ho yan, basta naagapan ho, aside from the injectable antibiotic, meron ho tayong blood cleansing, which is high-dose vitamin C, yung ating home laser, and yung ating UV ozone. Synergistic effect ho yan na magtutulong-tulong sa pagpatay ng Klebsiella. Okay? So, ayan po. And isa ho sa text ng ating televiewers and listener, as
pinainom niya ho ng kaunti yung anak niyang nagsisisure ng ating coffee. Simula daw ho nung pinainom niya ng kaunti ay hindi na ho sinumpong ng seizure.